mabuting sumunod sa Diyos. Kung meron mang pinakamabuti na ginagawa ang isang tao na merong pananampalataya sa Diyos, yun po yung pagsunod sa Diyos, sa mga utos ng Diyos, mga nais na ipagawa sa atin ng Panginoon. Ayun yung mahalaga sa ating pamumuhay. Sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, sinabi ni Yahweh, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hahain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Mabuti ang sumunod sa Panginoon. Dakilang Diyos na mapagmahal, maunawain at maibigin. Salamat po sa umagang ito. Hayaan niyo, Panginoon, na mapagbulay-bulayan namin ang inyong mga salita at hindi lang ito mabasa o marinig, kundi maisabuhay namin ito, Panginoon. Matutunan namin ang maging masunurin sa inyo, sumunod sa inyo, Panginoon. Marami kayong mga instructions sa amin. Binabanggit niyo ito sa Biblia, sa mga pastor o tagapagturo na nagpapahayag ng inyong salita. Ang kulang na lang sa amin ay pagsunod, Panginoon. Dahil marami na kaming naririnig na pag-aaralan. Pero sa araw na ito ay turuan niyo naman kay Panginoon na kung paano sumunod. Amen and amen. Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Minsan pa, sige first. Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Ang pag-ibig niya ay hindi nagmamalim. Ang awa niya ay walang kapatay. Ito ay laging bago bawat umaga. Katapatan niya'y dakila. Katapatan niya'y dakila. Ito ay laging bago bawat umaga. Katapatan niya'y dakila.
wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Tatay ka natin sa simula. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagigdapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanaig ka at sa'yo ay tumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal niyong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa aming buhay. Maghari ka, O Diyos. Panginoon, maghari ka sa aming buhay. Hayaan mo, Panginoon, na makasunod kami sa inyo, makapaglingkod kami sa inyo, Panginoon, ng merong katapatan, Panginoon. Purihin ko, O Diyos, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Hayaan natin na makapagpuri tayo sa Panginoon ng merong katapatan, makapaglingkod tayo sa Panginoon na totoo at tapat na naglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Mabuti ang sumunod sa Diyos. Mabuti ang sumunod sa Diyos. Sa Joshua chapter 24 verse 14 hanggang 15. Sa Joshua chapter 24 verse 14 to 15. Ito yung panahon na yung mga tao ay mahilig silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Gusto nila na masunod yung kanilang mga damdamin, yung mga gusto nilang gawin, ay yun yung mapangyari. Kaya sabi ni Joshua na siya yung naglilid noon. Kung naalala nyo, nung namatay si Moises, ang pumalis sa kanya ay si Joshua, at siya na yung mga naglilid ngayon sa mga Israelites. At itong mga Israelita na ito ang titigas ng ulo, palasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi ni Josue sa chapter 24 verse 14 to 15, kaya naman ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno. Sa Mesopotamia at Ehipto, si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod.
Purihin ang Panginoon. Si Josue si Josue ay meron siyang paninindigan. Sabi niya, sige, saan niyo gustong maglingkod? Sa mga Diyos-Diyosan ba na sinamba ng inyong mga ninuno? Pero ako, at ang aking pamilya ay sa Diyos kami maglilingkod. Naalala niyo si Elijah noong panahon na kaharap niya yung mga propeta ni Baal, na kung saan yung mga tao noon, nagkaisa sila na doon na sila sasampalataya sa Diyos-Diyosan na yon. At sila tinawag ng mga bulaang propeta. Sila tinawag ng mga tagasunod, no? ng bulaang propeta na si Baal. Sumamba sila sa ibang Diyos. At on that time, mag-isa naman itong si Elijah na nanindigan siya na meron siyang Diyos na malalapitan, yung totoong Diyos. At alam nyo, hindi siya binigo ng Panginoon. Pinatunayan ng Diyos na yung pinaglingkuran ni Elijah na kahit na siya mag-isa. Kung baga, ano yun eh? Elijah versus people of the Philippines. Kung baga sa ano yan eh? Sa hukuman eh. Ngunit itong si Elijah ay nanindigan dahil alam niya at kilala niya yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya tayo po, kapag kilala talaga natin yung Diyos na ating pinaglilingkuran, maninindigan tayo. Kahit na yung iba ay ginagawa na yung mga gawain sa mundong ito. They are doing against the will of the Lord. Pero ikaw, dahil na nauunawaan mo yung salita ng Panginoon at sumusunod ka sa totoong Diyos, meron kang paninindigan na sumunod at maglingkod sa Panginoon. Isa lang yung yung paningin mo, hindi ka nakatingin sa mga tao. Puntahan nga natin yung 1 Samuel chapter 15 verse 10 to 28 para mas maliwanagan tayo dyan. Mabuting sumunod sa Panginoon, mga kapatid, at tandaan natin na kapag tayo ay sumusuway sa Panginoon, kapag tayo ay hindi sumusunod sa Diyos na ating pinaglilingkuran, ay meron namang kaakibat yan na consequences. 1 Samuel chapter 15 verse 10 to 28. Sige po. 1 Samuel chapter 15 verse 10 to 28 yan. Noong panahon na ito ay ang nangunguna sa mga Israelita ay mga hukom, may mga nakalagay na hukom na kung saan mangunguna sa kanila. Pero noong panahon ni Samuel ay humiling yung mga tao na magkaroon sila ng hari. Diyan nagsimula na magkaroon sila ng king na mamumuno sa mga Israelita. Kaya sige, sabi ng Panginoon, sige, pagbigyan mga tao. No? Sabi kay Samuel. Pero ipaliwanag mo na kapag yung gusto nilang masunod ay ito yung mangyayari. At ito namang sige, i-shortcutin na natin na napili si Samuel, itinalaga niya na si Saul bilang maging pinakaunang hari nila. No? Ngunit dito sa 1 Samuel chapter 15 verse 10, sumuway naman itong si Saul. Ang sinusundan niya ay ang mga utos ni Yahweh. Ang nagsasabi noon ay si Samuel. So si Samuel ay isang propeta at ang Diyos naman ay kinakausap niya si Samuel. Si Samuel naman ay sinasabi niya kay Saul kung ano yung kanyang gagawin. At nagbibigay ng instruction ng Panginoon. Sa 1 Samuel chapter 10, sinabi dahil ito yung sa pagsuway naman ito ni Saul. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, nanghihinayang ako sa pagkahirang ko kay Saul bilang hari sapagkat tinalikdan niya ako at hindi sinunod ang aking mga utos. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Na iintindihan ko rin yung damdamin ni Samuel kasi siya yung nagpray doon kay Saul na maging pinakaunang hari. Tapos ito namang pinagpray na ito si Saul ay naging pasaway naman siya. Hindi niya sinunod yung
ipinag-uutos ni Yahweh sa kanya. Kaya nagalit. Kaya sabi nila, pastor, kita mo na, merong salita dyan na nagalit. Kaya sa loob ng church daw, pwede lang daw na magalit. Kaya kapag nagkakaroon ng pagtitipon, habang nag-uusap-usap, nakakalimutan na yung sabi ng Panginoon na do it everything with love. At minsan, nakakalungkot man, may mga pagpupulong minsan yung mga Kristiyano na nagsisigawan at nananaig yung galit sa kanila. Okay lang bang magalit? Sasabihin ko po, okay lang magalit. Pero gayahin niyo si Samuel noong siya ay nagalit. Kita niyo to. Paano ba nagalit si Samuel? Anong ginawa niya nung nagalit siya? Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Eto matindi. Pag magagalit ka, gawin mo yung ginawa ni Samuel. Manalangin ka, magdamag. Yung isang lingkod ng Panginoon, nung nagalit siya ay nanalangin siya sa Panginoon. Hindi siya, sabagay wala pa namang Facebook nun. Kasi ngayon po pag nagalit yung isang tao, maging yung mga Kristiyano, ay post agad sa Facebook. Popost agad yan. Kaya ang tanong ko dyan, pag nakakabasa ako ng post ng isang Kristiyano na hindi maganda, totoo bang to? Totoo bang nakakilala ito sa Panginoon? Totoo bang nauunawaan niya yung salita ng Panginoon? Kasi ang alam ko, kapag ikaw ay tagasunod ni Kristo, sumusunod ka sa examples na binigay sa atin ng Panginoong Jesus. Ng Panginoong Jesus ay minahal niya yung mga tao. Even yung mga sinners, even si Matthew, na noon ay tinatawag siyang mandaraya, ay nilapitan siya ng Panginoon at hinikayat siya. Noong ay hinikayat siya na maglingkod sa Panginoon. Noong si Esteban, na lingkod ng Panginoon, ay pinagbabato. Hindi siya nagalit sa mga tao. Alam niyo, bumato sa kanya, mga kalahi niya rin Mga kapwa Hudyo niya rin Pero nung pinagbabato si Esteban, nanalangin siya sa Panginoon, Lord, huwag niyo na silang pananagutin sa ginawa nila nito sa akin. Ang lingkod ng Panginoon, kapag ikaw ay inuusig, sinisiraan, may mga taong nagagalit sa inyo, ang natural na response po ng lingkod ng Panginoon ay nananalangin. Natural response. Hindi nagpo-post sa Facebook, hindi kung ano-ano yung binibitawang salita na nakakasakit sa kapwa. Ang lingkod ng Diyos ay nananalangin yung kanyang response. So nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Kinabukasan maaga siyang nagbangon upang makipagkita kay Saul. Ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magpatayo ng sariling bantayog, at pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. Sumunod siya roon at nang makita siya ni Saul ay binati siya, "Pagpalain ka ni Yahweh, sinunod kong lahat ang utos niya." Itinanong ni Samuel, "Bakit may naririnig akong iyakan ng mga tupa at atungal ng mga baka?" Sumagot si Saul, "Mga nasamsam buhat sa Amalek, kinuha namin ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. Ang walang halaga ay pinatay na namin at iniwan." Sinabi ni Samuel, "Pakinggan mo ang sinasabi sa akin ng Diyos kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon ikaw ang pangunahin sa Israel. Sapagkat hinirang ka ni Yahweh at pinahiran ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbili ng puksahin ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo ay malaking kasalanan kay Yahweh?" Sumagot si Saul, "Sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay na kasama ng iba, bagkos ay inuuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh."
Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing aba ng tupa. Ituloy-tuloy natin, 23. Ang pagsuway sa Kanya ay kasing sama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo si Yahweh, aalisin ka sa pagiging hari ng Kanyang bayan. Ito na, yung consequence ng Kanyang ginawa ay aalisin na siya bilang hari ng bayan. Di ba siya yung pinakaunang hari ng Israel? Ang ginawa dyan ay dahil sa pagsuway niya, ay inalis na siya sa pagiging hari. Pero kita niyo yung katwiran ni Saul dyan. Sabi niya na, sinunod ka naman si Yahweh, pumunta naman ako No? Kinuha ko pa nga yung mga magagandang mga hayop, baka para sa ganun ay katayin para ialay kay Yahweh. Kaya sabi ni Samuel, alin bang mainam? Sumunod or maghandog? Minsan may mga ginagawa tayo natin na akala natin yun yung okay. Kaya minsan may mga, sabi ko nga minsan, hindi masamang mag-suggest sa inyong mga tagapanguna, sa pastor o sino mang mga leaders ninyo sa church. Hindi naman masama kapag may dumating sa inyo, ito yung suggestion ko. No? Ang dami pumasok sa iyo ng suggestion na gusto mong i-suggest. Hindi yun masama. Pero ang sabi ko ay, ipanalangin mo muna. No? Yan ba yung gusto ng Diyos na gawin sa church? Minsan may, alam nyo, kaya naglagay ang Panginoon ng mga tagapanguna sa church ay para pangunahan yung church. At mahalaga ng mga kapatiran naman ay makipagtulungan, nagtutulungan ito. At ang noon ng Panginoong Jesus ay, sige na nga, pumunta tayo sa 2 Timothy chapter, sige doon na tayo pumunta. 2 Timothy chapter 2, verse 1 to 7. 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 7. Sige, pakisulat niyo po dyan. 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 7. Check ko lang yung oras. 6:54 na. Tama. Dito na tayo. Marami pa sana akong babangkitin doon pero hindi na kaya ng oras kaya dito na ho tayo pumunta. Mga kapatid. Okay. Ngunit Timoteo, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwala ang magturo naman sa iba. Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. Dito may mga, dito sa binabasa natin, may mga binanggit dito na illustration. Be a good soldier, be a good player, at yung tungkol sa magsasaka. Basahin ko na nga. Magpakasakit katulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Sa verse 5, hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi siya sumusunod sa mga tuntunin. Ang magsasakang nagpapagal ang may karapatang sa unang bahagi ng ani. Dilidilihin mong mabuti ang sinabi ko sa iyo at ipauunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Marahil ay si Timoteo ay hindi niya masyadong naiintindihan yung mga binabanggit dito ni Samuel, kaya ang sabi ay ni Paul, no? Kasi isulat ito ni Pablo kay Timoteo sapagkat isang kabataan itong si Timoteo at kinakausap siya sinusulatan siya ni Pablo kung paano mamuhay ng tunay na naglilingkod sa Panginoon. Gayon din sa atin mga kapatid, minsan may mga din tayo may mga pagkabata, no? May mga childish action din tayo minsan bilang mga Kristiyano, kaya nga ang Panginoon ay tinuturuan niya tayo araw-araw upang sa ganon yung pamumuhay natin bilang mga Kristiyano ay lumago tayo ng lumago hanggang sa totoo at tapat na naglilingkod na tayo sa ating Panginoon. Sabi niya dito ay, be a good soldier of Christ Jesus. No one as a soldier gets involved in civilian affairs. He wants to please his commanding officer.
Kapag yung sundalo ay meron siyang nakatataas, gusto niya lagi na sinusunod yung kanyang nakatataas at hindi niya ito sinusuway. Ganon din tayo. Ikaw ay mabuting kawal ng Panginoon. You are a good soldier of Christ Jesus. At inaasahan din ng Panginoon na bilang isang sundalo ng Panginoon, sumunod ka sa pinag-uutos ng Panginoon. Alam niyo yung mga men in uniform, ano sila masusunurin kapag may inuutos yung kanilang official. Yes, sir! Pagpapanoorin mo yung mga kapag okay, at exactly 500 in the morning, gagano 500 hour in the morning, lakad na kayo. Pumunta kayo dito sa lugar na ito. Sasabihin, sir, yes, sir! Alam yung mga magandang pag-uugali ng mga sundalo na yon. Inaasahan din ng Panginoon na bilang mga lingkod ng Panginoon, magkaroon tayo ng isang ugali na masunurin sa Panginoon. Amen. Kapag merong binabanggit yung salita ng Panginoon, ay sumunod tayo. Nakakalungkot dyan minsan. Puntahan ninyo sa 2 Timothy chapter 4 verse 1. Last na lang ito, bago tayo magpatuloy. Ay, bago tayo manalangin. Patapos na pala 2 Timothy chapter 4 verse 1 hanggang sa sumusunod. Verse 1 to 7 din yata to. Inuutos kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagpaparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan mo at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig. Sige, pakinggan niyo po ito. Darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong aral. Excuse me po. Natutoy yung aking lalamunan. Okay. Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pasanin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Ganapin mo or gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ang utos ng Diyos ay sa atin din, tuparin natin yung mga ipinag-uutos sa atin ng Panginoon. Nakakalungkot na bagay mga kapatid. May mga churches ngayon na maghahire sila. Kukuha sila ng mga pastor na ang ituturo ng pastor na yun, yung gusto lang nilang marinig. At kapag yung pastor na yun nagturo siya ng ayaw nila, ng against sa kanila, ay papaalisin nila yung pastor. No? Sabi ng Biblia po, hindi ko po yung sinasabi. Sabi ni Apostle Paul, mangaral kang mabuti kasi darating yung panahon na hindi na sila susunod. Ang gusto na lang nila ay yung maririnig nila. Nakakita na kayo ng ganun ho? Na gustong-gusto lang tawa ng tawa pag nagsasermon si pastor, tawa ng tawa, no? Kasi ayon sa kanila mga kapatid, pagpapalain kayo ng Panginoon, amen pastor, no? Mga kapatid, tanggalin na ninyo yung mga bisyo ninyo. Pastor, wag namang ganyan, wala namang ganyan. Sabi ng isang Bible teacher sa seminary. Alam niyo po, ang dami niyo nang alam sa Biblia, sabi niya. Ang dami niyo nang alam sa Biblia. Alam niyo kung ano na lang yung kulang sa inyo? Pagsunod. Pagsunod. Kapag po ang tunay na lingkod ng Panginoon ay kilala niya talaga yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran, susunod po siya Ang tao talaga na nagbabasa ng Biblia, dapat itong sinusunod. Mga kapatid. Kaya nakakalungkot man, alam niyo sa loob ng church, ang daming mga masisipag na pumunta sa church. Kaya minsan yung mga hindi nag-church ay sabi nila na pupunta-punta ka din sa church ay ganito naman yung iyong pag-uugali.
iba naman yon. Yun naman ay kapag pumupunta ka sa church at meron kang hindi magandang pag-uugali, ay pumupunta ka sa church para sa ganun ay maturuan ka, mabago ka, no? Yun. Hindi ka pupunta sa church dahil holy ka na o banal ka na, hindi po. Pupunta ka sa church para maturuan ka, maki-fellowship sa mga kapatid. At ikaw naman, na matagal na dyan sa church na naglilingkod sa Panginoon, magpakatotoo ka naman sa paglilingkod mo sa Panginoon. Yung mga itinuturo sa iyo ng pastor o yung nababasa mo sa salita ng Panginoon, huwag mo lang itong nababasa o naririnig. Isa buhay, mga kapatid. Hindi naman ako galit. Tulad ni Apostle Paul ay idinidiin niya kay Timoteo na basahin yung salita ng Panginoon at mamuhay ayon sa mga kagustuhan ng Panginoon. Alam niyo po, ang pagiging Kristiyano, hindi yan dahil member ka sa isang malaking church o isang organization. Hindi ho Ang pagiging Kristiyano ay personal na relationship mo sa Panginoon between you and God. Kasi darating yung panahon kapag hahatulan na tayo ng Panginoon, hindi naman yan sasabihin ng Diyos na anong mo, pangalan ng church mo? Gaano ka nakatagal na Christian? Hindi Ang tatanungin naman ng Panginoon sa iyo, paano ka sumunod sa mga ipinag-utos ko sa iyo? Hahatulan ka ng Panginoon sa mga bagay na ibinigay niya sa iyo na mga utos kung paano mo ito sinunod. Hahatulan ka ng Panginoon sa mga ari-arian na ibinigay sa iyo na kung saan mo ito ginamit. Mga kapatid. Kaya inaasahan ng Panginoon na sabi ni Joshua, sige, kung gusto niyong sumamba sa mga sinamba ng mga ninuno ninyo, sige, gawin ninyo kung ano yung gusto ninyo. Pero sabi ni Josue, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Ano man po yung sabihin ng ibang tao sa inyo, maglingkod kayo sa Panginoon dahil ito yung tama at nararapat. Mabuting sumunod sa Panginoon. Huwag kayong mag-ponder doon sa mga sinasabi o komento ng ibang tao sa inyo. Ang lagi ninyong basahin yung salita ng Panginoon at sundin ito. Dahil ito yung maglilid sa atin sa tamang daan sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Amen po ba? Araw-araw ay binabago tayo ng Panginoon. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman. Alam niyo yung kanta na yun? Araw-araw tayong baguhin ng Panginoon. Good morning po, Ninang Rolen. Salamat sa Panginoon. Lagi akong nagsi-CA sa kanya noon pag nawawalan ako ng allowance. Ate Eileen, good morning sa inyo. Si Ma'am Rolen po ay teacher ko yan nung high school. Regards po kay Ninong Lord Ma'am Rolen. Ninang Rolen. Ate Eileen, kay Bro Noel Marayag, pagpalain ka ng Panginoon, bro. Sana ay bago ka ma-endo ay makahanap ka ng work. Kay kapatid na Jess, congratulations sa bago mong blessing. Kay Pastor Willie dyan sa Las Vegas. Kay Ma'am Alma. Uy, tatlo yung teacher ko na nandito ngayon. Nakakatuwa naman. Si Ma'am Melody, si Ma'am Alma, si Ma'am Rolena. Mga teacher ko po yan nung ako ay high school. At kasama ko din sila sa Church of Christ noong dyan ako sa Pilipinas. Purihin ang Panginoon. At kay Mamang Lani, kapatid na Josefina, purihin ang Panginoon. Kay Sister Lynn Alcoran, kay Gerlin, pagpalain kayo ng Panginoon. At sa bawat isa na hindi ko na mababanggit, purihin po ang Panginoon. Salamat sa buhay na ibinigay ng Panginoon. Sana po ay makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa umagang ito, Lord. Masakit man yung inyong mga salita, ay nagpapasalamat kami kasi ayaw nyo na maging peke kaming mga Kristiyano. Gusto nyo, Panginoon, na meron kaming pagsunod. At salamat sa mga mensahe ninyo dahil natututo kami, Panginoon, at ito yung pagkaing spiritual namin. Hayaan nyo na mangusap kayo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin.
Pagpalain niyo po ang bawat isa na papasok sa trabaho. Pagpalain niyo ang mga OFWs, mga truck drivers, mga guro, Panginoon. Hindi rin madali yung trabaho ng isang guro kasi kailangan nilang pagbutihin dahil kung ano man yung ituturo nila, Panginoon, ay yun naman yung isasabuhay ng kanilang mga estudyante. Nagpapasalamat ako sa buhay ng aking mga naging guro dati, Panginoon, nung high school, si Ma'am Melody, si Ma'am Rolena, si Ma'am Alma, Panginoon. Nagpapasalamat ako dahil naging part sila ng aking buhay. May mga na-impart sila na mga values na kung saan ay nadala ko sa aking pagiging pastor, Panginoon. Pagpalain niyo po sila at patuloy na magamit ang kanilang buhay sa paglilingkod sa inyo. Pinagpipray ko rin, Panginoon, ang mga churches na kung saan ay may mga hindi magandang relasyon sa bawat isa. Lord, paalalahanan niyo nga po sila, Panginoon, na hindi ganun dapat ang ginagawa ng mga magkakapatid, kundi dapat kami ay nagkakaisa, nagmamalasakitan at nagtutulungan. Panginoon, yung mga kapatid na merong mga sama ng loob sa kanilang pastor, pagpalain niyo rin po sila, maalis ito, Panginoon, dahil hindi rin ito maganda. Yung mga pastor din na merong sama ng loob sa kanilang mga kapatid, sa mga members, Lord, paalalahanan niyo, Panginoon, na ito yung mga gawa ng kaaway ito, na kung saan ay ang layunin ng kaaway ay wasakin yung church, pabagsakin yung pastor, paalisin yung pastor. Pero salamat dahil meron kaming Diyos na nagmamalasakit sa amin. Kaya pinagpipray ko yung mga churches ngayon na may mga pinagdadaan ng pagsubok, Panginoon. Pagpalain niyo sila at maghari kayo. Hayaan ninyo, Panginoon, na mapaalalahanan sila na sila ay mga Kristiyano, sila ay mga tagasunod ng Diyos. At dapat lamang na maghari sa kanila ang pag-ibig, ang pagmamalasakit, at ang paglilingkod sa inyo. Pagpalain yung mga pastor na nagpaplano na, Panginoon, na umalis, iwan yung mga churches na hawak nila. Lord, pagpalain nyo sila. Tulungan nyo sila, Panginoon, na mag-isip ng maigi, na wala nang pinakamagandang gawin pa sa buhay, kundi sumunod at maglingkod sa inyo. Purihin ka, Panginoon. Salamat, O God. Pagpalain yung bawat isa na nakinig ngayon at ingatan nyo po sila saan man ang kanilang pupuntahan. Lord, alam nyo rin yung kanilang mga panalangin. Pakinggan rin ninyo, Panginoon, at pagpalain ninyo sila. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Good morning sa bawat isa. At dito rin si Kuya Armando. Pagpalain ka ng Panginoon nong. At patuloy na magamit din ang buhay nyo sa paglilingkod sa church natin dyan sa Pinas. Kapatid na Jean Mansano, pagpalain din ng Panginoon ang iyong buhay, kapatid. At sumagana ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Pagpalain kang lahat ng Panginoon at patuloy tayong baguhin ng Panginoon, maging tapat tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. God bless po. Bye-bye.